Ang alamat ng saging. Sa isang malayong lugar ay may dalawang magkasintahan na tunay na nag-iibigan. Sila si Aging at Juana. Ngunit sa kabila nito ay tutol ang magulang ni Juana na si Mang Juan, kaya't lihim na lamang siyang nakikipagtagpo kay Aging. Ngunit minsang nakikipagtagpo siya kay Aging ay nasundan siya ni Mang Juan. Kaya't nang makita ni Mang Juan ay nagsisiklab siya sa galit. At bigla niyang binunot ang itak na nasa kanyang tagiliran at sinugod ni Mang Juan si Aging. At sa pagkabigla ay hindi agad na nagawang umiwas ni Aging, kaya inabot ng itak ni Mang Juan ang braso ni Aging at napugtol. Sa sobrang takot ni Aging ay napatakbo siya papalayo sa mag-amang Juana. At labis ang kalungkutan ni Juana dahil sa mga pangyayaring, ngunit ala na siyang magawa dahil ala na si Aging, kaya't pinulot na lang niya ang naputol na braso ni Aging at inilibing sa kanilang bakuran. Sa paglipas ng mga ilang araw ay wala pa rin si Aging, niwala na siyang balita kung ano na ang nangyari kay Aging. Subalit sa paglabas ni Mang Juan sa kanilang bahay ay napansin niya ang isang uri ng halaman na noon lamang niya nakita, kaya't dali-dali niyang tinawag si Juana at itinanong kung anong uri ng halaman ba ang mga iyon. At laking gulat ni Juana na makita niya ang tinutukoy ng ama. Dahil sa lugar mismo na pinaglibingan niya ng braso ni Aging, tumubo ang halaman. At ito'y kulay luntian, may mahaba at malalapad na dahon, may bunga itong kulay dilaw na animoy isang kamay na may daliri ng tao. Kaya't naalala na naman niya ang kasintahan at nasambit niya ang pangalang Aging. At sinabi niya na iyan si Aging. Kaya mula noon ay Aging ang tinawag nila sa halamang iyon. At sa paglipas ng panahon ay nagbago na ang mga ito at ang pangalang Aging at ito ay nagiging saging. Iyon ang nagiging kwento ng saging. Marami pa nagiging kwento, guys. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon ay may mag-inang naninirahan sa liblib na lugar sa Laguna. Ang mag-inang si Aling Rosa at Pinang. Si Pinang ang pinakaisa-isang anak ni Aling Rosa kaya mahal na mahal niya ito. At lahat ng hilingin ni Pinang ay binibigay ni Aling Rosa. Wala nang mahihiling pa si Pinang sa pag-aarugang binibigay ng kanyang ina na si Aling Rosa. Halos lahat ng kailangan niya nakahanda na sa araw-araw at walang oras na hindi siya inaasikaso ni Aling Rosa. At dahil sa mahal na mahal siya ng kanyang ina ay minabuti nitong turuan si Pinang ng mga gawaing bahay upang bata pa lang ay matuto na siya. Ngunit laging kinakatuwiran ni Pinang na alam na niya ang mga gawaing bahay, kaya't pinabayaan na lamang niya si Pinang. Isang araw umuwi si Pinang galing sa palaruan at inabutan niya ang kanyang ina na naglilinis ng bahay. Pinang, anak, tulungan mo nga ako maglinis ng bahay. Para lang sumasama ang aking katawan, sambit ni Aling Rosa. Pero inay, pagod din ako at galing sa palaruan. Agad na asagot ni Pinang at sabay talikod sa ina at dumiritso sa kanyang silid. Kaya ala nang nagawa si Aling Rosa, kundi pagpatuloy ang paglilinis ng bahay. Si Pinang naman ay sa sobrang pagod sa paglalaro, ay nakatulog sa kanyang higaan. Nang magising si Pinang, ay nagtatakip silim na, kaya agad siyang lumabas ng silid upang hanapin si Aling Rosa. Ngunit wala ito sa sala pati na rin sa kusina. Kaya nagtuloy si Pinang sa silid ng kanyang ina at doon niya natagpuan si Aling Rosa na nakahiga sa kanyang papag. Lumapit si Pinang upang gisingin ang kanyang ina upang itanong kung ano ang kanilang hapunan. Ngunit sa pagsayad ng kanyang palad sa braso ni Aling Rosa ay bigla siyang nagulat dahil sa sobrang init ng kanyang ina. Inay, inay, ang sabi ni Pinang. Agad namang nagising si Aling Rosa. Anak, mataas ang lagnat ko at masakit ang aking katawan. Maaari mo ba akong ipaglugaw? Sambit ni Aling Rosa. At mabilis namang sumunod si Pinang at nagsalang siya ng lugaw.
Ngunit sa kanyang paglalaro ay nakalimutan na niya na may lugaw siyang nailuto. Kaya nanikit ito sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rusa. Napagsilbihan naman siya ng kahit paano ng kanyang anak. Umabot ng matagal ang sakit ni Aling Rusa kaya napilitan si Pinang na gumawa ng mga gawaing bahay. Isang araw sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang pusporo kaya itinanong niya kay Aling Rusa kung nasaan ito. Nang sumunod na araw naman ay sandok naman ang kanyang hinahanap sa kanyang ina at halos araw-araw ay wala siyang ginawa kundi tanungin si Aling Rusa sa mga bagay na hindi niya sinusubukang hanapin ng mabuti. Kaya nayamot si Aling Rusa sa kakatanong ni Pinang kaya't wika niya, "Naku Pinang, sana'y nagkaroon ka ng maraming mata at nang makita mo lahat ng mga bagay na hindi ka tanong ng tanong sa akin." Dahil alam niyang galit ang kanyang ina, ay hindi na lang umimik si Pinang at naisip din niya na may pagkakamali siya. Kaya nagpaalam na siya sa kanyang ina upang hanapin ang sandok. Ngunit kinagabihan ay tinawag ni Aling Rusa si Pinang ngunit walang sumasagot. Kaya napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na si Aling Rusa, subalit ganun din katagal nawawala si Pinang. Kaya agad itong pumunta sa mga kalaro ni Pinang at pati sa mga kapitbahay ay pinagtatanong niya ito. Subalit walang makapagsabi o makapagturo kung nasaan si Pinang. At nalungkot siyang umuwi patungo sa kanilang tahanan nang matanaw niya ang isang napakagandang halaman na nooy lamang niya nakita ang ganong klaseng halaman. Kaya't inaalagaan niya ito ng mabuti tulad ng pag-aaruga at pag-aalaga sa anak niyang si Pinang. At hindi nagtagal ay lumaki ang halaman at nagbunga ito na ikinagulat ni Aling Rusa nang makita niya ang hugis nito. Mistulang ulo ng tao na napapabalutan ng maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rusa ang huli niyang sinambit sa kanyang anak na si Pinang, na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang mga hinahanap. At sabay ang pag-agos ng napakaraming luha sa kanyang mga mata at laking pagsisisi niya dahil tumalab kay Pinang ang kanyang mga wika. Ayun ang alamat ng pinya. Napakaraming alamat sa mundo, guys. Kaya kung gusto mong alamin ang mga ito, subukan mong pag-aralan ang alamat ng bayabas. Noong unang panahon, may isang bayan na pinamumunuan ng isang sakim at mapagmataas na hari. Si Haring Barabas ay kinatatakutan ng kanyang mga sinasakupan. Ngunit palihim din nila itong kinamumuhian. Walang ibang gawin ang hari kundi mag-utos at pagalitan ang kanyang mga alipin. Ang mga utos man din ito ay imposibleng gawin at hindi makatuwiran. Ang hari ay mahilig kumain, matulog at mag-aksaya ng kayamanan niya. Nagkaroon ng matinding taghirap sa kanyang kaharian. Hindi maganda ang naging ani ng mga magsasaka at nagiging mahina ang binta ng mga lakal. Ang lahat sa kaharian ay inuutusang magtipid upang makaalpas sa taghirap na kanilang naranasan. Lahat ng mga tao ay gumawa ng kanya-kanyang paraan upang makatipid maliban sa isang tao. Ang mismong hari na si Barabas ay hindi sumunod sa kanyang utos. Wala itong pakialam na naghihirap ang mga taong kanyang nasakupan. Patuloy siya sa paglustay ng kanyang kayamanan sa mga walang kwentang bagay. Habang ang lahat ay nagtitipid at minsan lang sa isang araw kumain, ang hari ay parang nagpipiesta kung magpaluto sa kanyang mga alipin. Iba't ibang putahe ng iba't ibang mahal na klase ng pagkain ang kanyang pinapahanda. At ang masaklap pa doon ay siya lamang ang kakain ng mga pinaluto niya. Maskin sobra ang mga pagkain na hindi niya niyaya ang mga kasambahay o mga taumbahay o taumbayan na saluhan siyang kumain.
Ang mga hindi niya maubos ay nahayaan lang niya hanggang sa tuluyan na itong masira at hindi pwedeng makain. Isang araw habang nagpipista ang hari sa harapan ng kanyang palasyo, ay may lumapit na isang matandang pulubi. Humingi ng limos ang pulubi, maskin pagkain na lamang pantawid ng kanyang gutom. Ngunit hindi pinapansin ng hari ang matanda. Sa halip, pinagtabuyan pa niya ito at nawalan daw siya ng ganang kumain dahil sa mabahong amoy ng pulubi. Nagalit ang pulubi at sinabi sa hari na dahil sa kasakiman nito ay bibigyan niya ito ng isang leksyong hindi niya makakalimutan. Hindi pa natapos magsalita ang matanda ay biglang kumulog at kumidlat. Ang hari ay unti-unting nagbagong anyo. Nagsisigaw ito at humihingi ng tawad sa matanda, ngunit huli na ang lahat. Biglang naglaho ang matanda habang ang hari ay nagiging isang bayabas. Ayun ang kwento ng Alamat ng Bayabas. Sana'y nakakuha kayo ng aral, guys, at sana marami kayong natutunan sa mga alamat na aking ibinahagi sa inyo. Ang layunin ng pagbasa, magkaroon ng kalinawan ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na hindi malinaw sa kaalaman, magkaroon ng kapayapaan sa buhay dahil sa kaalaman sa iba't ibang larangan, magkaroon ng pagbabago sa paniniwala o kaugalian, magkaroon ng bukas na isipan or bukas na kaisipan. Mga layunin na ibigay ang kahulugan, katangian, kahalagahan ng pagbasa at pagsulat. Malinaw na naipaliwanag ang mga uri at pagbasa at pagsulat. Natatalakay ang mga kasanayang malilinang. Sana nagustuhan niyo ang mga alamat na aking binasa. Ang alamat ng kasoy. Noong unang panahon, may mag-asawang taimtim na nagdarasal upang magkaanak. Magdadalawang taon ng pagsasama ang mag-asawang Juan at Maria, ngunit wala pa rin silang supling. Lahat na halos ng alam nilang paraan upang magkaanak ay kanilang sinubukan. Nagawa na nilang magsayaw sa kalye kasama ng iba pang mga mag-asawang hindi nagkaanak. Nasubukan na rin nilang uminom ng iba't ibang dahon na ayon sa matanda ay makapagbigay ng kanilang ninanais at kung ano-ano pang seremonyas, ngunit wala pang supling ang nabuo sa sinapupunan ng babae. Nawawala na ang pag-asa ng mag-asawa nang sa wakas ay nabuntis din si Maria. Ngunit masilan siyang magbuntis, halos buong maghapon ay nakahiga lamang ito sapagkat palagi siyang nahihilo at naduduwal. Hindi lamang iyon, marami din siyang hinihingi na kainin o di kaya'y pagmasdan. Dahil sa matagal nilang inaantay ang magkaroon na ang anak, ibinigay ni Juan ang lahat ng pinaglilihian ng kanyang asawa, maskin pa mahirap ito sa paghahanap. Lahat ng mga kakaibang prutas, iba't ibang luto ng pagkain at kung ano-ano pang hinihiling ni Maria ay pinipilit na hanapin ni Juan upang hindi magdamdam ang asawa at hindi mapasama ang bata sa kanyang sinapupunan. Isang araw, may iba namang pinaglihian si Maria. Gusto raw niya na isang prutas na bilugan ang hugis at sa loob ay may tubig at puting laman na parehong ubod ng sarap at nakakabusog. Naghahanap si Juan ng prutas na sinasabi ng kanyang asawa, ngunit wala siyang makita na may ganoong pinaglarawan. Maging ang mga kapitbahay na kanyang pinagtanungan ay walang alam na prutas na may ganoong bunga. Umuwi si Juan na bago sa paghahanap ng nasabing prutas. Dahil hindi nakakakain ng pinaglilihian niyang prutas ay dinamdam ito ni Maria. Ayaw niyang kumain ng kahit ano maliban sa pagkain kanyang inilarawan. Siya ay unti-unting nanghina at nagkakasakit.
Nagmamakawa si Juan na kumain ng asawa dahil sa buntis pa din ito, ngunit ayaw talagang kumain ni Maria hanggat matikman niya ang hinahanap na prutas. Patuloy na nanghina si Maria at di kalaunan ay namatay. Dahil sa lungkot, inilibing ng asawa sa kanilang bakuran. Ilang buwan ang nagdaan ay may kakaibang halamang umusbong sa panaglibingan kay Maria. Inalagaan ito ni Juan dahil naalala niya ang yumaong asawa sa halamang ito. Dumaan pa ang 2 taon at nagbunga ang halaman na ngayon ay isang matayog na puno. Kumuha ng bunga si Juan, nang biyakin niya ito, may laman itong parang tubig at puting laman. Tinikman ni Juan ang prutas at ito ay ubod na sarap. Muli niyang naalala ang prutas sa pinaglihian ng asawa. Naganoon ang pinaglalarawan. Sa pagkakataong iyon, alam niya ang puno ay ang kanyang namamayapang asawa na si Maria. Ang hirap, ang dami palang halaman. You should change your name to laughter. It brings joy to every room. Oh, the voices vanish after hearing such a lovely tune.